Eliscopides. Bisperas ng Biyernes bukas, pero ngayon Miyerkules lang muna. Oo, excited Huwag tayong tayo, alam ko. Magmamadali. Let's live life. Each Yeah. day. Okay, so Brad, good morning. Good morning, Ted. Tama. Miyerkules pa lang. Yan. Good morning, good morning. Morning, Pastor. Alright. Actually, Brad, Ted, mahalagang araw sa pamilya namin to dahil birthday ng aking pinakagwapong brother-in-law. Dahil sa aking biyanan na si Angie, nagkaroon ako mabait na bayaw, Gilbert Kokoy Alvarado. Mamaya magla-lunch kami. Yun. Magkikita na naman kami ng biyanan kong si Mami Angie. Oo. Swerte ni Mami Angie, lagi mo binubusog Oo, Okay. see you soon, Mami Angie. Pastor, anong magandang balita natin ngayong midweek Wednesday? Well, dahil malapit ng February, ang bilis nasubukan niyo na po bang magmahal pero iniwan ka? Maraming topic po si Chacha sa kanyang vlog na mga ganyan. Alam niyo yung mga taong user-friendly, whether barkada man yan, katrabaho, romantic love, yung feeling mo, alam mo yon, parang ginamit lang ako or wala rin dahil sa mga kapalpakang ginawa ko, maaaring ikaw ang dahilan. Yan po feeling na ilang Kristiyano nung panahon ni Apostol Pablo, sumulat po siya sa mga kapatiran, mga church po na nakatira sa Rome. Ito po'y sinulat sa mga taong nagsasuffer, na-persecute, na misunderstood, and they're questioning, worth pa bang i-follow tong Kristo na to? Hindi naman po dininay ni Paul yung suffering. In fact, sabi niya, yung present suffering nyo, walang maihalin tulad yung future glory na naghihintay sa atin. Sabi niya sa isang verse sa Romans 8. Then he concluded na yung pagmamahal ng Diyos hindi nawawala, hindi nababali. He's faithful. Sa kabila ng pakiramdam nyo po, kayo na nakikinig ngayon na minsan, parang ang layo ng Diyos. Kasala ka, nabigo ka, alam mo yon, yung nabigo mo siya, paulit-ulit yung kasalanan mo, parang feeling mo, parang hindi na ako mahal ng Diyos. Sabi po sa Roma 8:38, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Una lang po gusto kong sabihin, God's love is stronger than our circumstances. Sabi dun sa susunod na verses, kamatayan man or buhay, paghihirap, takot, whether in present or in future, ang pag-ibig daw ng Diyos ay intact. Ang pag-ibig ng Diyos ay sigurado, hindi po siya nakadepende sa sitwasyon sa mundo. Pangalawa, sabi niya, God's love is not canceled by our failures. Inulit niya to, there is now no condemnation pag ikay na kay Kristo. Alam niyo po, baka katulad niyo ako, minsan hirap akong lumapit sa Diyos pag may guilt, may shame, may regret. Pero sabi ni Lord, wala yan, hindi nakabase sa ginawa mo ang pagmamahal ko sa iyo. In fact, sabi rin sa Bible, while we were still sinners, pinili ng Diyos na mamatay para sa atin. Hindi kasalanan, hindi pagkabigo, hindi kahinaan ang may final say, kundi ang pag-ibig na tapat ng Diyos. Ano mang ginadala mong guilt ngayon? Anong failure yung feeling mo maglalayo sa akin sa Diyos? Listen up, your worst moment cannot undo God's greatest love. Kahit gaano kasama ang nagawa mo, huwag kang lalayo sa Diyos dahil nandyan lang siya. At as I end, God's love is secured in Christ, hindi po sa atin. Hindi dahil sa atin kaya na-secure ang pagmamahal ng Diyos. Sabi po sa binasa natin, ang pag-ibig ng Diyos ay pinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi yan dahil sa tibay ng faith mo, hindi dahil sa galing mo at dalas mo magsimba, hindi dahil sa consistency mo magdasal. Ang sabi, dahil kay Kristo. Siya namatay sa krus, siya rin yung nabuhay on the third day, siya rin na naman magitan sa atin ngayon sa Ama. Kaya if Christ holds you, nothing can remove you. Roma 8:38, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo magdasal. Panginoon, sa mundo na to na uso ang cancel culture, na pag hindi mo nagustuhan ng post ng isa, madali i-unfollow, i-unfriend, i-bashed. Lord, hindi ka ganon. Kahit kami may mga pagkukulang sa'yo, patuloy mo kaming minamahal. Because sabi mo, it's your love that leads us to repentance. Na ang pagmamahal mo nagdudulot sa amin ng pagbabago, pagtalikod sa kasalanan. Kaya Panginoon, sa mga taong nagpipilit na maging mabuti, na wala ka sa picture, hindi din tatagal. Dahil ang pagiging mabuti namin ay nakasalalay sa relasyon namin sa iyo. Sa lalim ng relasyon namin sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo kami
na manatiling mapagmahal sa iyo at huwag tatalikod sa iyo sa kabila ng aming pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito, sa panibago pong araw na aral na amin napakinggan mula kay Brad. We continue to pray sa inyo pong pag-alaga sa kanyang ginagawang pagmimisyon at paggabay araw-araw sa kanya rin pong purpose sa aming pong programa at sa kanila pong simbahan. Alagaan niyo po ang aming tagapakinig na nag-aabang po lagi sa segment na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Maganda talaga na gantong oras ang ating pakikinig sa aral bago po ang ating kabuuan ng ating programa. Sa mga nagmamaneho ngayon, itong inaabangan din bago pumasok sa office, good morning and good for you. Yan. Sa mga suki ni Brad Jeff na ito muna ang Amen. inaabangan bago gawin ang lahat ng kanilang mga trabaho today. Amen. Brad Ted, riregaloan ko lang bayo ko mamaya ng ating devotional book na pinopromote since last year. Yung Jesus Said po, nasa worshipgen.com. Wala pa siya sa Lazada, Shopee, malapit na. Pero available po siya. Sa mga nasa abroad, Ted, na follower natin, nasa Amazon din siya. Kahit nyo lang po yung Jesus Said, Jeff Eliscopides. Ted. Okay. Sige. So, ang kagandahan kasi po dito, lahat po ng ating aral dito, yan, na-compile na po niya sa isang aklat. Ito po Yes. yun. Ito yung volume 1, kumbaga. Brad Jeff. Yes, Ted. Sinusulat na natin ang volume 2, ang mga mirakulo ni Jesus. Yan. Alright. Salamat na marami, Brad. And tomorrow nga, bispiras na po ng Biyernes. Oh, yes, Pero ang Huwebes pa bilis. lang. Oo. Abangan natin ang ating panibagong aral. Salamat, Brad Jeff. Alright, Mami Angie, makita-kita tayo mamaya lunchtime. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa